Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Luis. Si Luis ay 12 taong gulang pa lamang, ngunit sa murang edad na ito ay umiinom na siya ng alak at nagnanakaw. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, labis nila siyang pinagalitan at pinagpapalo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Luis sa kanyang masasamang bisyo. Isang araw, may ilang taong nakakita kay Luis na umiinom ng alak. Sinubukan siyang hulihin ng mga taong iyon, ngunit mabilis na tumakbo si Luis at nakatakas. Mayroon siyang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Pete. Nagulat si Pete nang makita niya kung gaano kabilis tumakbo si Luis. Lumapit si Pete sa kanya at inalok siyang maging isang runner. Sinabi ni Pete, "Napakabilis mong tumakbo." Sumagot si Luis, "Kaya naman tumakbo ng lahat ng tao." Ngunit sinabi ni Pete, "Hindi ka katulad ng iba, kapatid. Iba ka." Pinasigla ni Pete si Luis at sinabing maaari siyang maging isang mahusay na runner sa hinaharap. Sinimulan ni Pete na sanayin si Luis. Isang araw, nagkaroon ng paligsahan sa kanilang kolehiyo at sumali rin si Luis. Sa simula, mabagal tumakbo si Luis dahil ayaw niyang manalo. Ngunit biglang sumigaw si Pete, "Bilisan mo." Nang marinig ni Luis ang boses ng kanyang kapatid, bigla siyang tumakbo ng napakabilis. Namangha ang coach nang makita ang bilis ni Luis. Nanalo si Luis sa kompetisyon. Pagkatapos nito, makikita si Luis na patuloy na tumatakbo habang sinusundan siya ni Pete na nakabisikleta. Dito unti-unting lumaki at nahubog si Luis bilang isang runner. Sumali siya sa maraming kompetisyon at patuloy na nanalo. Sa isang paligsahan, nakapagtala siya ng bagong rekord dahil sa sobrang bilis ng kanyang takbo. Tinakbo ni Luis ang 1 milya sa loob lamang ng 4 na minuto. Siya ang nagkampiyon sa kompetisyong iyon, kaya napili siyang sumali sa Olympics. Nang papunta na si Luis sa Olympics, inimbitahan niya ang kanyang kapatid na sumama. Ngunit pabirong sinabi ni Pete, "Hindi ka naman mananalo roon, bakit pa ako sasama para panoorin ang pagkatalo mo?" Sumagot si Luis, "Maaaring hindi ako manalo sa Olympics na ito, pero tiyak na mananalo ako sa susunod." Nang marinig ito, niyakap ni Pete si Luis at sinabi, "Anuman ang pagsubok na dumating sa buhay mo, huwag na huwag kang susuko." Umalis si Luis dala ang mga salitang iyon ng kanyang kapatid. Nagsimula na ang unang round ng karera sa Olympics, ngunit hindi maganda ang naging takbo ni Luis. Pinapakinggan ng buong pamilya ni Luis ang balita tungkol sa Olympics sa radyo. Nang marinig nilang hindi maganda ang performance ni Luis, labis silang nalungkot. Ngunit nang dumating ang huling round, naalala ni Luis ang lahat ng payo at suporta ng kanyang kapatid. Dahil sa lakas ng loob na ibinigay ng mga salitang iyon, tumakbo si Luis ng buong lakas at nakapagtala ng bagong world record. Natapos niya ang huling round sa loob lamang ng 56 seconds, at ito ay naganap sa Olympics noong 1936. Dahil sa record na ito, umalinggaw ang pangalan ni Luis sa buong stadium. Ngayon, ang target niya ay ang Olympics ng 1940, kung saan balak niyang mag-uwi ng gintong medalya para sa kanyang bansa. Ngunit hindi natupad ang kanyang pangarap dahil sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939, kaya kinansela ng Tokyo Olympics noong 1940. Ipinapakita ngayon ang kasalukuyang panahon, taong 1943. Makikita natin si Luis na sumali na sa hukbong sandatahan ng Amerika. Mayroon siyang mga kasamang sundalo na kasama niyang nagbobomba sa mga base ng kalaban. Matapos nilang makumpleto ang kanilang misyon, pauwi na sana sila sa kampo. Ngunit habang nasa himpapawid, biglang pinaputukan sila ng eroplano ng kaaway. Dahil dito, nasugatan ang ilan sa mga kasama ni Luis. Dahil maraming sugatan, hiniling ni Luis sa piloto na ilapag ang eroplano. Ngunit habang naglalanding, pumutok ang isa sa mga gulong ng eroplano. Sa kabila nito, hindi sumuko ang piloto at matagumpay niyang nailapag ang eroplano ng ligtas. Makikita natin si Luis na tumatakbo habang sinusundan siya ng kaibigan niya na nasa sasakyan. Maya-maya, dumating ang ilan pa nilang kasama at sinabi kay Luis na may bagong utos sila, kailangan nilang mag-rescue ng mga taong natrap sa dagat. Pagkatapos nito, lumipad si Luis kasama ang kanyang mga kasamahan upang hanapin ang mga taong naipit sa karagatan. Ngunit dahil sira na ang kanilang eroplano, tumigil sa paggana ang isa sa mga makina nito. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano, ngunit nabigo siya. Sa huli, bumagsak ang eroplano sa dagat. Sa aksidenteng ito, lahat ng sakay ay namatay maliban kay Luis at dalawa niyang kasama. Nakalabas sila ng eroplano at nailigtas ang kanilang sarili gamit ang isang lifeboat.
Ang dalawang nakaligtas kasama ni Lois ay sina Mate at Phil. Sinabi ni Mate, mukhang hindi na tayo mabubuhay. Ngunit sinabi ni Lois, huwag kang susuko agad. Isa kang sundalo, at ang isang sundalo ay hindi kailanman sumusuko. Mabubuhay tayo. Nakahanap si Lois ng ilang chocolate at isang bote ng tubig sa bangka. Sinabi niya na kailangan nilang kumain ng tig-isang piraso ng chocolate tuwing umaga at gabi upang manatiling buhay dahil hindi nila alam kung kailan darating ang rescue team. Nasa gitna sila ng karagatan at saan man sila tumingin ay puro tubig lamang ang kanilang nakikita. Magdamag silang nanatili sa kanilang bangka. Kinaumagahan may nakita silang eroplano. Agad na nagpaputok si Lois ng flare gun at sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit hindi sila nakita ng eroplano at ito ay umalis. Nang makita nilang papalayo ang eroplano, gumuho ang lahat ng kanilang pag-asa. Napansin ni Lois na naubos na ang lahat ng chocolate dahil kinain ito ni Mate ng mag-isa. Galit na galit si Lois kay Mate. Sinabi ni Mate na hindi raw mahalaga yon, ngunit iginiit ni Lois na napakahalaga nito dahil wala na silang makakain. 3 araw silang natrap sa dagat, nakabilad sa araw, gutom at uhaw. Natuyo ang kanilang mga mukha dahil sa matinding uhaw. Tahimik silang 3 sa bangka nang may dumapong ibon. Nang makita ito ni Lois, naisip niyang kailangan nila itong hulihin upang hindi sila magutom. Sa isang mabilis na galaw, nahuli ni Lois ang ibon, pinatay nila ito at kinain. Ngunit hindi kinaya ng kanilang katawan ang pagkain at sila ay nagsimulang magsuka. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Phil na dapat silang manghuli ng isda upang may makain sila. Nakahuli sila ng isda at kinain ito upang mapawi ang kanilang gutom. Kahit hindi ito mabuti sa kanilang kalusugan, kinain pa rin nila dahil wala silang ibang mapagkukunan ng pagkain. Lumipas ang ilang araw, ngunit isang gabi ay biglang nagkaroon ng malakas na bagyo sa dagat. Malalaking alon ang humahampas sa kanilang bangka, at mahigpit silang kumapit upang hindi malunod. Pagkaraan ng ilang oras, humupa ang bagyo at nagsimulang umulan. Matagal na silang hindi nakainom ng tubig, kaya uminom sila ng ulan hanggang sa mabusog ang kanilang tiyan. Kinabukasan, makikita na napakasama na ng kanilang kalagayan. 27 araw na silang stranded sa dagat. Muling may nakita silang eroplano. Agad nagpaputok ng flare gun si Lois. Ngunit ang eroplano ay hindi mula sa Amerika, ito ay eroplano ng Japan. Sa halip na iligtas sila, pinaputukan sila nito. Tumalon sila sa dagat upang iligtas ang kanilang mga sarili. Patuloy silang inaatake ng eroplano ng Japan hanggang sa mabutas ang kanilang bangka. Isa na lamang ang natira sa kanilang lifeboat at doon sila nagpatuloy sa paglalakbay. Lumipas ang mga araw ng napakabagal. Umabot na sila ng 45 araw sa dagat. Dahil sa matinding gutom at uhaw, lumala ang kalagayan ni Mate at siya ay namatay. Labis na nalungkot sina Lois at Phil sa pagkamatay ni Mate. Iniwan nilang dalawa ang bangkay ng kanilang kasama sa dagat at hinintay na lamang ang kanilang kamatayan. Lumipas ang maraming araw. Pareho silang nagugutom at nauuhaw habang nasa gitna ng dagat. Isang araw, habang silang dalawa ay natutulog, may dumating na isang barko. Ang barkong ito ay mula sa Japan. Dinakip sila ng mga sundalong Hapon at dinala sa kanilang kampo. Ang kampo ay nasa gitna ng kagubatan. Nakilala ng pinuno ng kampo si Lois dahil mayroon itong piraso ng pahayagan na may litrato ni Lois na may hawak na Olympic medal. Panahon iyon ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nagaganap ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Japan. Si Lois ay taga-Amerika kaya siya ay itinuturing na kaaway ng Japan. Ikinulong ng mga sundalong Hapon sina Phil at Lois sa madidilim na silid. Kinabukasan, ipinadala sila sa isa pang kampo. Sa kampong ito, daan-daang sundalong Amerikano ang ginawang mga alipin. Lahat ng sundalong Amerikano roon ay tahimik at takot na takot. Dumating ang pinuno ng kampo na ang pangalan ay Watanabe. Labis na kinamumuhian ni Watanabe ang mga Amerikano. Sinabi niya sa lahat ng sundalong Amerikano, ang Amerika ay aking kaaway, kaya ituturing ko rin kayong parang mga kaaway. Tinitigan ni Lois si Watanabe at napansin ito ni Watanabe. Lumapit siya kay Lois at sinabi, tumingin ka sa aking mga mata. Nang tumingin si Lois, agad niya itong pinalo. Sinabi ni Watanabe, huwag mo akong titingnan sa mata kung ayaw mong maranasan ang mas masahol na kaparusahan. Pagkatapos nito, pinatulog silang lahat. Napakadumi ng lugar na ito at napakahirap tirahan, ngunit wala silang magawa kundi manatili roon.
Kinabukasan, sinabi ni Watanabe na ang isa sa kanila ay magiging kusinero at ang isa naman ay runner. Tinanong ni Watanabe, sino sa inyo ang mga Olympic runner? Nang marinig ito, itinaas ni Lois ang kanyang kamay. Pinatakbo ni Watanabe si Lois kasama ang isa sa kanyang mga sundalo. Mahina at pagod na pagod si Lois kaya bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Watanabe at sinabi, hindi ka runner. Hindi ka karapat-dapat manalo sa Olympics. Habang nakahandusay si Lois, paulit-ulit siyang pinalo ni Watanabe. Sa katunayan, si Lois ang pinakakinamumuhian ni Watanabe sa lahat ng bilanggo kaya palagi niya itong pinagtutuunan ng galit. May ilang bilanggo ang nagtangkang tumakas, ngunit nahuli rin sila. Nang malaman ito ni Watanabe, ipinatawag niya ang mga yon at binugbog na parang mga hayop. Isang araw, habang nagtatrabaho, tumingala sina Lois at Phil sa langit at nagsabing maaaring dumating anumang oras ang eroplanong Amerikano. Narinig ito ni Watanabe. Sa kalagitnaan ng gabi, ginising niya sila at marahas na binugbog. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na mga tao mula sa Japanese radio. Tinawag nila si Lois at sinabi, sinasabihan na ng hukbong Amerikano ang iyong pamilya na patay ka na. Gusto mo bang ipaalam sa kanila na buhay ka pa? Pumayag si Lois at nagbigay ng mensahe sa radyo para sa kanyang pamilya. Sinabi niya, ayos lang ako rito. Huwag kayong mag-alala sa akin. Uwi rin ako balang araw. Pagkatapos nito, may ilang opisyal na Hapones ang nagbigay kay Lois ng isang liham at sinabing kailangan niyang basahin ito sa radyo. Sa katunayan, may mga masasamang salita laban sa Amerika ang nakasulat sa liham. Tumanggi si Lois na basahin ito dahil ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang bansa. Sinabi ng opisyal na Hapones, kung babasahin mo ang liham na ito sa radyo, aalagaan ka namin ng mabuti rito. Ngunit hindi pumayag si Lois, kaya ibinalik siya sa kampo. Tinanggap siya ni Watanabe at sinabi, alam kong isa kang malakas na sundalo. Para kang ako. Magiging mabuti sana tayong magkaibigan, ngunit hindi ito mangyayari dahil ikaw ay Amerikano, at ang bawat Amerikano ay aking kaaway. Sinabi rin ni Watanabe, narinig kong hindi ka nakikinig kaninuman, ngunit ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ka makikinig. Ipinatayo ni Watanabe si Lois sa harap ng lahat at inutusan ang mga bilanggo na suntukin siya isa-isa. Tumanggi ang mga Amerikanong bilanggo. Biglang dinala ni Watanabe si Phil, ang kaibigan ni Lois, na halos wala ng lakas dahil sa matinding pambubugbog. Sinabi ni Watanabe, kung hindi niyo sasaktan si Lois, papatayin ko si Phil. Sinimulan niyang bugbugin si Phil nang makita ito, sumigaw si Lois, halina kayo, suntukin niyo ako. Isa-isang sinuntok ng mga bilanggo si Lois. Matindi ang kanyang mga sugat, ngunit nailigtas niya ang buhay ng kanyang kaibigan. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang matinding lamig at nagsimulang umulan ng nyebe sa kampo. Nagdaos ng isang munting palabas ang mga bilanggo upang kahit papaano ay mapatawa at mabawasan ang kanilang paghihirap. Habang may palabas, lumapit si Watanabe kay Lois at sinabi, ililipat na ako sa Mori, kaya alis na ako rito. Palihim na natuwa si Lois dahil alis na si Watanabe. Ilang araw matapos umalis si Watanabe, sinalakay ang kampo. Maraming bilanggo at ilang sundalong Hapones ang namatay. Ganap na nawasak ang kampo kaya ang lahat ng bilanggo ay inilipat sa kampo sa Mori. Pagdating doon, pinapila ang lahat ng bilanggo. Dumating ang pinuno ng kampo, si Watanabe rin pala. Nang makita siya ni Lois, muntik na siyang matumba, ngunit inalalayan siya ng kanyang mga kasama. Ang kampong ito ay mas malala pa kaysa sa nauna. Ang mga bilanggo rito ay sugatan at lubhang mahihina, ngunit pinagtatrabaho pa rin sila ng mga sundalong Hapon. Napakapanganib ng trabaho rito. Pinapakuha sila ng karbon mula sa barko habang nasa matinding lamig. Isang araw, habang nagtatrabaho si Lois, nakita niyang may bilanggo na nahulog mula sa mataas na lugar at namatay. Napaiyak ang lahat ng bilanggo sa kanilang nasaksihan. Isang araw, habang nagtatrabaho si Lois, tinulak siya ng isang sundalo mula sa likuran kaya siya ay natumba at nasugatan. Labis ang kalupitang ginagawa ng mga sundalong Hapones sa mga bilanggo, ngunit hindi nawala ng loob si Lois. Tumayo siya at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Buong araw silang nagtatrabaho ng walang pagkain at tubig. May isang sundalo ang nagsabi, hindi nagtatrabaho ang bilanggo na ito. Dahil dito, inutusan ni Watanabe si Lois na buhatin ang isang malaking piraso ng kahoy na nasa harap niya. Napakabigat nito. Mahina na si Lois, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang buhatin ito.
Sinabi ni Watanabe, itaas mo pa. Mas itinaas pa ni Luis ang kahoy. Sinabi ni Watanabe sa isang sundalo, kapag ibinaba niya yan, barilin mo siya. Nang magsimulang manghina si Luis at unti-unting ibaba ang kahoy, tumahimik ang lahat ng bilanggo at nakatingin lamang sa kanya. Iniisip nilang tiyak na papatayin si Luis. Naalala ni Luis ang sinabi ng kanyang kapatid, anuman ang mangyari sa buhay mo, huwag kang mawawala ng tiwala sa sarili. Tinitigan ni Luis si Watanabe at buong lakas na itinaas muli ang kahoy. Sinigawan siya ni Watanabe, huwag mo akong titigan. Ngunit patuloy pa rin siyang nakatingin. Dahil dito, nilapitan siya ni Watanabe at sinimulang hampasin. Paulit-ulit na pinalo ni Watanabe si Luis, ngunit patuloy pa rin siyang nakatingin sa kanyang mga mata. Naalala ni Luis ang kanyang mga araw ng pagsasanay at ang kanyang pamilya. Hindi na niya nararamdaman ang sakit. Nang mapagod si Watanabe, umupo na lamang ito. Walang lakas si Luis upang bumangon at matulog. Nakahandusay siya buong gabi hanggang sa mag-umaga. Pagkalipas ng ilang araw, pinatayo ang lahat ng bilanggo sa malawak na lugar. Sinabi ng sundalong Hapones, may pagkakataon na kayong maligo para sa bagong kinabukasan ng aming bansa. Inakala ng mga bilanggo na papatay na sila. Habang naliligo, nakita nila ang mga eroplanong Amerikano sa himpapawid. Natuwa ang lahat ng bilanggo dahil tapos na ang digmaan sa pagitan ng Japan at Amerika. Malaya na sila. Nagbagsakan mula sa langit ang mga suplay ng pagkain at damit. Patuloy na iniisip ni Luis kung bakit labis siyang kinamuhian ni Watanabe. Pumunta siya sa opisina nito, ngunit wala na roon si Watanabe dahil tumakas na ito. Nakita ni Luis ang larawan ni Watanabe noong bata pa siya. Sa huli, nakauwi si Luis sa Amerika. Hinalikan niya ang lupa ng kanyang bayan at muling nakapiling ang kanyang pamilya. Dito nagtatapos ang pelikula.